Yes, magandang umaga po sa ating mga kasama dyan sa Pilipinas at magandang gabi naman po dito sa ating mga kaibigan dito sa Houston. At ngayong gabi po ay medyo tayong tatalakayin na medyo mahalaga po, no, sa ating lahat sapagkat may mga napapansin lamang po ako dun sa mga ibang kasama natin, mga kababayan natin na bagamat malinis naman at ang intensyon, pero mukhang naliligaw po sila ng landas. Ano po? At katulad po ng nakaugalian po natin, tayo po muna ay mag-uumpisa sa isang maikling panalangin. At umpisahan po natin ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpala naming Ama, Ama na lumikha sa aming lahat. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon upang kami ay magkasama-sama at muli matalakay ang mga bagay na huhulma sa aming buhay at maaaring makapagpadali sa pagtatatag ng iyong kaharian dito sa lupa. Hari naman po, ibigyan nyo kami ng lakas ng nawa upang aming madaling manamnam ang mga bagay na pag-uusapan ngayong gabi. Lahat po ito hinihiling namin sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So muli po, kasama po ang inyong lingkod, si Reverend Nelson Flores, ang ating deacon po mula sa Simbahang Aglipay, Philippine Independent Catholic Church. At kasama po natin si Miss Jeng Pactao, ang ating pong sign language interpreter, para doon po naman sa mga medyo may kapansanan sa kanilang pandinig. At katulad nga po ng ating nabanggit, ay atin pong pag-uusapan, itong mga nangyayari dito sa Estados Unidos, sapagkat napansin ko, kamakailan may mga nakasama akong ating mga kababayan na bagamat tinutuligsa nila, yung sinasabi nila ay diktadura di umano ni Pangulong Rodrigo Duterte, pero marami ho sa kanila, palagay ko ho, ay hindi alam ang mga tunay na nangyari. At ito ho ay nabagabag ako kasi katulad ho kanina, nabasa ko po itong sulat ni Ninotchka Rosca, ang isa po sa mga higante ng literaturang Pilipino. At si Miss Ninotchka Rosca po ay nakabase ngayon sa Nueva York. At isa po siya doon sa mga orihinal na kumilos, bago pa ho nagkaroon ng Gabriela, bago pa ho nagkaroon ng mga iba-ibang cause-oriented groups na kilala nyo ngayon, si Ninotchka Rosca po ay kasama doon sa tinatawag na FQS, o First Quarter Storm, at isa po siya doon sa mga, kumbaga antigong nakikibaka para sa kalayaan at lalong-lalo na po sa kalayaan ng kababaihan. Meron mo siyang isinulat dito na nagbigay pansin, nabigyan ko ng pansin at napagtibay nito yung naisip ko nung isang araw habang dumalo nga po ako doon sa munting aktibidad ng ating mga kababayan. At babasahin ko po sa inyo, ito po ay nasa wikang English, pero babagalan ko po ang pagbabasa. Ang sabi niya rito, I have finished reading the 12th paper on Duterte and his collaborators, failed and semi-failed. I keep looking for an analysis of how large a role the lefts, or a segment of the left, white glove handling of Digong played in giving him credibility during and after the election. How large a factor that was to his consolidation of state power through to 2019. How detrimental to human rights was the refusal to count the extrajudicial killings as political killings, and how much the applause that met his shallow anti-Americanism served to shield China's stealth invasion. Why a man who said he would kill 3 million and who did kill in his hometown was acceptable as an ally. Perhaps an indicator of the value placed on human lives by politics of whatever bent. Yun ho yung yun yung nakakuha ng pansin sa akin dun sa comment ho na ito ni Ninotchka Rosca dito sa Facebook. At kino-question niya na kasi
eto hong mga tao, karamihan din dito sa mga grupo ito ngayon na kumu-question doon sa sinasabing diktadura ni Duterte, ano? Bagamat maaaring tama sila sa kanilang sinasabi, ano po? Pero sila po yung unang nagkonsinte. Ano po? Sila po yung unang kumonsinti rito sa Pangulong ito dahil natatandaan ko, mayroong mga ilan pa sa kanila ay humawak ng poder. Ano po? Para dito kay Digong. At talagang sinuportahan nila ito. Kaya nga maraming kontradiksyon doon sa kanilang grupo sapagkat sa kabila ng kaliwat kanang patayan o yung tinatawag na extrajudicial killing ng mga pinaghihinalaang nagtutulak ng droga, hindi ho sila kumikibo. At kumibo na lamang sila siguro matapos ang 2 taon at saka na lang sila uli nagsisigaw ng diktadurang Duterte. Nakakalungkot po, no? Kasi maganda sana yung ipinaglalaban nila pero mukhang hindi ho sila makaalpas doon sa mga lumang kaisipan na nagtali sa kanila doon sa ganitong mga uri ng pagkilos. Marami yung problema ang Pilipinas at marami po tayong dapat ayusin. Nandiyan ang COVID-19. At yung forma ho ng pakikibaka ngayon, ngayon na may cellphone na, ngayon na may tablet na, ngayon na may computer na, ngayon na may social media na. Iba na ho ang forma ng kilos at pagsusuri. Hindi na ho angkop yung pagsusuri na ginawa pa nung 1960. Yung mga pagsusuri nung 1960s, hindi na ho uubra yun sapagkat marami na hong nagbago sa lipunan. Bagamat maaaring magbigay kaliwanagan yun, pero hindi na ho yun ang dapat na basihan ng pagkilos. At yung pagiging oportunista sa pagkilos, ito nagiging dahilan kaya't maraming nalalagas, maraming bumabaklas sa mga ganitong kilusan. So nakalulungkot na ngayon oo nga, tama ang sinisigaw ninyo, tama siguro na tutulan dapat ang mga kamalian na yan, pero dapat aminin din ninyo na malaking bahagi dito sa kagagawan din ninyo. Ano po? Ngayon naman po, mapunta tayo doon sa may isa pa ho akong napuna at napansin. Ano po? Dahil napansin ko rin na merong mga kasama tayo na itinutulak ang US Congress na ipasa yung tinatawag nilang Human Rights Bill. At pag naipasa ho ito, yung Philippine Human Rights Bill na ito, yung $200 million po na suporta na ibinibigay sa Philippine National Police ay puputulin po ng pamahalang Amerikano. Dahil di umano nga sa sinasabing paglabag sa karapatang pantao ng Philippine National Police. Ngayon, bigla ko lamang naisip, kasi kahit maganda nga ang layunin siguro nito, dahil naakala nila na kapag tumigil ang suporta, mawawala ho yung sinasabing human rights violation. Pero malinaw din po, na hindi ho yun sigurado. Pangalawa, malinaw din po na ito ay pag-iimbita ng panghihimasok sa ating bayan. Kaya ito ay sa mabuti o sa masamang dahilan, ito ay panghihimasok. Iniimbitahan natin sila na manghimasok sa atin, na magkaroon sila ng say kung paano patatakbuhin ang Philippine National Police. Nasa palagay ko, bilang isang mga sinasabi nilang makabayan sila, parang hindi ho ito normal o hindi ho tama ang dating sa akin. Napag-isip-isip ko, kasi kung binibigyan natin sila ng poder na may kialam ngayon, ano ho ang karapatan natin tumutol sa pakikialam nila sa kinabukasan? So, yun lamang ho, yun ho yung mga bagay na ibig kong tanungin. O ibig kong siguro maganda mapaliwanagan dahil baka hindi rin ho abot ng isip ko. Kung bakit ganito, maaaring ganun ho ito, hindi abot ng isip ko. Kaya siguro baka maaaring may makapagpaliwanag din sa akin. Sapagkat para sa akin, sa ngayon, sa puntong ito, imbitasyon pa rin yan sa pakikialam. Kung tayo dapat maging consistent tayo. Kung tayo ay sumisigaw laban sa kanila, sumisigaw tayo laban sa kanila. Hindi yung pagpabor sa atin, okay, pag hindi pabor sa grupo. Kasi tatandaan ninyo kung ano yung pabor sa inyo, maring hindi pabor sa iba. Itong 200 million lang ho na ito. May mga nakalaan din ho dyan para dun sa talagang paglaban sa tunay na kriminalidad.
At maapektuhan ho ang kilos ng Philippine National Police pagdating dyan. O, hindi lamang ho ito yung human rights violation. Tandaan ho natin, ako matagal ho akong police reporter. Ano po, ako nasa Philippine Daily Inquirer. Halos yung 20 taon ko doon, halos kalahati po ito, nasa police ako. Ano po, kaya hindi ho lahat ng police sa Pilipinas o nasa Philippine National Police walang hiya. Ang marami hong walang hiya, totoo yun. No? Kilala ko rin ho sila, pero hindi ho lahat. No? Meron ho din talaga mga pamilyadong tao na kumikilos lamang laban sa krimen. Ito yung mga pulis na aapektuhan din ninyo. No? So hindi ko alam kung ano, kaya bigyan din ho ninyo ako ng paliwanag kasi po maaaring hindi rin ho abot ng isip ko kung bakit ko nasasabi ito. Ano po? At sana po ay magliwanag ho lahat at sa ating mga usapan ngayon. Ano po? So siguro po hanggang dito na lamang po ang inyong lingkod, si Reverend Deacon Nelson Flores ng Simbahang Aglipay, Philippine Independent Catholic Church. Kasama po natin si Miss Jen Pactao na dahil kakaroon ng technical issues kaya nawawala-wala siya. Pagpasensyahan na po ninyo. At hanggang sa susunod pong Huwebes, ganitong oras din po at tayo ay magkasama-sama. At kung kayo po ay may napulot na maganda o tama sa mga napag-usapan ngayon, mangyari nga lamang ho na i-share naman din po ninyo ito sa iba. Ano po? Sana naman ho ay ma-share nyo rin kung kanyang marami. So muli, tapusin po natin ang ating usapan sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin namin Ama, maraming salamat po sa oras na inyong ipinagkaloob sa amin. Hari nawa po ay naging malinaw at nabagyang liwanag namin ang mga isyong ito na bumabagabag sa aming mga kalooban. Hari nawa po ay magamit namin kung ano man ang mapagninilayan ngayong gabi sa aming pagdidesisyon at sa aming pakikiisa sa pagtatayo ng iyong kaharian dito sa lupa. Lahat po ng ito ay inihiling namin sa ngalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at katulad po ng sinabi ko, hanggang sa Huwebes po, magsama-sama po ulit tayo. Paalam! Bye-bye!